Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tama nga ba ang itinuturo ng iba na faith alone? Meron po tayong mga kaibigan at mga kapwa Kristiyano na naniniwala at nagtuturo na hindi na daw kailangan ng good works o ang paggawa ng mabuti. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Minsan sa Baptist, may mga grupo po kasi ng Baptist na ako'y napakinggan, nakausap, sabi, hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. At once saved, always saved. Ginawa na raw lahat ni Kristo, kaya wala ka nang gagawin, sasampalataya ka na lang. Sa Biblia po, hindi totoo yun. Meron din po tayong gagawin. May ginawa si Kristo, ginawa niya yung party niya bilang tagapagligtas. Kailangan gawin din naman natin yung ating parte kung gusto nating maligtas. Dahil ayon sa kanila, ang faith lang natin ay sapat na upang tayo ay maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos. Ayon din sa kanila, ito ay biblikal dahil ang patunay nito ay mababasa natin sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sa Filipos 2:12, kapatid na Daniel. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ayun, sabi ni Pablo sa mga kapatid na Kristiyano sa Filipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. May katotohanan ba ang sinasabi nila na hindi na kailangan ng good works kundi faith na lang? At tama nga ba ang kanilang pagkaunawa sa mga talatang binabasa nila mula sa Biblia? Ba kailangan pala meron din tayong gawain. Kaya nga tayo tinuturuan ng aral ni Kristo para tayo gumawa ng kabutihan. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 3:17, Sis Luz. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang tao ng Diyos kailangan gumawa ng kabutihan. Basahin po natin ang kanilang batayan upang palabasin na hindi na kailangan ng good works kundi faith na lang sa Diyos. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may be boast. Kung hindi natin pagninilayan ang verse na ito na kanilang ginagamit, parang tama ang kanilang sinasabi. Subalit, kung titingnan lang natin ang context, ay makikita po natin na good works, maliban sa faith, ay necessary. Meron pong mga grupo ng Baptist. Ewan ko lang po sa inyo, kapatid. Hindi ko po alam kung meron sa inyong ganong aral. Pero may mga grupo ng Baptist na kausap ko doon sa Pampanga. Kasi iba-iba po yung Baptist. May Southern Baptist, may Conservative Baptist, may Modern Baptist, may Bible Baptist. Marami po yan. May Anabaptist. Napakarami pong grupo niyang Baptist. Iba-iba sila. Pero yung mga nakausap ko, sabi, hindi na ikakailangan gumawa ng mabuti. Hindi na kailangan meron pang gagawin. Sumampalataya ka lang. Tapos sabi nila, faith alone saves. Ganito po ang ating mababasa sa Ephesians chapter 2 verse 10. For we are what He has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be our way of life. Maliwanag po na sinabi ni San Pablo sa verse 10 na nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Alam po ninyo mga kapatid ko kay Kristo, yan po ang problema sa proof texting na kadalasang ginagamit ng iba kung sila ay nagbabasa ng Biblia. Ano nga ba ang tinatawag na proof texting? Proof texting is basically taking an isolated verse out of all the context. Ito ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, tingnan din natin at basahin din natin ang context. Ngayon, sasagutin natin ang tanong na tama ba ang itinuturo ng iba at pinaniniwalaan na hindi na kailangan ng good works, kundi faith alone? Ang sagot po ay hindi. Pananampalataya lang, ligtas ka na. Mali pong aral yan. Kahit na yan ibandila pa sa EDSA, talagang mali yan. Tapos
meron pang aral ang Baptist na once saved, always saved. Pag ikaw daw naligtas na, ligtas ka na habang panahon. Ito po ay misleading. Magbibigay po tayo ng at least 3 talata mula sa Biblia na nagpapatotoo na hindi tama ang faith alone. Una, ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 31. Jesus told the people who had faith in Him, "If you keep on obeying what I have said, you truly are my disciples." Sa talata pong binasa natin ay maliwanag po na sinasabihan ng Panginoong Hesus ang mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya. At ang sabi niya ay, "If you keep on obeying what I have said, you truly are my disciples." Kung totoong sapat na ang faith alone, bakit pa kailangang sabihin ng ating Panginoong Hesus na if you keep on obeying what I have said, you truly are my disciples? Maliwanag na sumasampalataya na ang mga Hudyo kay Hesus, pero pinapaalalahanan pa rin sila ng ating Panginoong Hesus. Ito ay maliwanag na hindi enough ang faith alone. Pangalawa, ganito ang sinabi ni San Pedro sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. "For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ." Maliwanag ang sinabi ni San Pedro sa kanyang sulat. Ang sabi niya, "Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan." At maliwanag din na hindi lamang kabutihan ang idagdag sa pananampalataya, kundi marami pa. Kung sapat na ang faith, bakit sinabi ni San Pedro na sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan? Bakit kailangang dagdagan? Dahil may kulang. Kapag may dagdag, hindi na ito matatawag pa na alone. Pangatlo, ito naman ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korento sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. "And now, these 3 remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love." Kung totoo ang sinasabi ng iba na faith alone, bakit pa kailangan ng hope at love? At bakit din sinabi ni San Pablo na ang greatest sa 3 ay ang love? Maliwanag po sa 3 mga Bible verses na ating nabanggit na hindi tama ang faith alone. Maikli po lamang ang ating buhay dito sa mundo. Sana po ay samahan natin ang pagmamahal ang ating faith sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa Mateo chapter 25 verse 31 to 40 ay mababasa natin dito na ang mga taong nakapasok na sa kaharian ng Diyos ay yung mga taong may ginawang kabutihan sa kanilang mga kapwa, katulad ng pagpapakain sa mga nagugutom. At ang gawain ito ay mas kilala bilang isa sa mga corporal works of mercy. Ito po ay maliwanag na nagpapatotoo na hindi totoo ang sinasabi ng iba na hindi nakapagliligtas ang good works. Brothers and sisters, sa ating pananampalataya sa Diyos, huwag po nating kalimutan ang gumawa ng mabuti dahil ito po ay nakakalugod sa Diyos. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Sister Jonavi ng Paathag.